sinasabi ko sa'yo, maging matino ka lang. Ako itong makaawa sa'yo. Tuwing may sakit yung anak ko, sinong pinapapunta mo? Di ba yung kabit mo? Naman tatawagin agad na nandun sa akin. Net, nag-staycation pa nga kayo sa Tagaytay, di ba? Humihingi pa nga yung babae sa second anniversary nyo, mag-Tagaytay kayo? Ano, hanggang dito ba naman magsisinungaling ka? May mga ebidensya ako. Pamilya ninyo sir magiging broken or masira sir dahil lang sir nga babaero ka. Like, you just feed your lust. You just feed sir your ego. Yung ginagrahe dyan sir is yung bus. Ikaw sir mukhang ibayat na ginagrahe mo eh. Mental health ko po ang hindi niya maintindihan. Alam niya na muntikan na akong mamatay. Pero ginawa niya pang dahilan para mas tumagal sila nung babae niya. Bicol to? Sabi mo sa akin, Bicol to? Gusto mo iskandalo? Nakakaya, di ba? Nakakaya, tagon-tago ka. Sumagot ka. Sa kailan naman yan, ha? Sabi niya nasa Bicol siya. Kahit tingnan niya yung mga text, andito, oh. Dito sa resto ng babae. Ang sabi niya po kasi sa akin, nasa Bicol siya that time. Kakatapos lang po ng Holy Week. Holy Week po last year, doon ko po siya nahuli lahat po ng pictures nila. Pero yung video hindi yun sa Bicol. Opo, Saan pero yun? kaka-text niya lang po sa akin na sa Bicol siya. Sa Pero saan Candelaria po, sa resto po ng babae Candelaria, saan mismo. yung Quezon lugar? po, province. Ano po yung trabaho yes? Liaison officer po siya ng... Liaison officer po ng Eagle Star po, Transit. So, ilang years na po kayong kasal ma'am? 7 po. May anak po ba kayo? 3 po. Saan po ma'am yung bahay ninyo? Sa San Jose del Monte, Bulacan po. Umuwi pa rin naman to si Sir Kenneth? Opo, actually po magkasama po kami ng Friday. Kaso bibihira na lang po, once in a blue moon na lang siya umuwi. Ang sabi niya po kasi sa akin, busy-busy daw po siya sa trabaho. Friday po, magkasama kami. Tapos nung Sunday po, may nagsabi po sa akin na yung babae po sumakay po ng bus nila. Pumunta po ng Maynila. Tapos, nag-book po ako ng Lalamove nung Monday ng umaga para i-check po yung asawa ko kung nandun sa garahe nila kasi doon po siya natutulog. Tapos sabi po ng delivery rider na wala daw po doon yung asawa ko. Kailan po to ma'am mo siya nahuli? Una-una? 2024 pa po. Same pa rin? Opo, Si Kumari sino pa rin? babae ba? Opo. Okay. Ano po ba pangalan ni Kumari ma'am? Sheila po, Burse. Okay. Ano po yung trabaho naman itong Sheila Burse? May-ari po siya ng meal stop sa Candelaria po. So yan yung parang binababa ng bus? Opo. Kayong stopover bale? Stopover Parang po ganon? ng bus nila. Okay. So, personal mo siya kilala, ma'am? Parang friend? Opo, friend po kami. Kasi po, from pandemic po, bumalik po yung biyaheng province. Bali po, dun po napunta yung bus nila. Tapos, naging close po kami nung nasa Pilipinas pa po yung asawa niya. So, kasal din to siya, ma'am? Kasal din po. Oo, mukhang mabigat na bigat tong problema ngayon nga harapin ni Kenneth, Parehas no? kasal, ito yun. Oo. Umamin po siya. Maraming beses ko pong pinatawad, hindi lang isang beses. Okay, so Para sa pinatawad mga mo siya. Pero recently po ba inulit-ulit? Itong February, ma'am. Ito lang po. Kasama niya po, pero hindi po umaamin. Napakasinungaling. Kailan yun, ma'am? Itong... Nito lang po, hanggang ngayon, pabalik pa lang po yung babae. Siguro po nakasakay sa bus nila ngayon. Pabalik pa lang po sa resto niya. Iniiwan niya po yung dalawa niyang anak. Sir Kenneth, magandang hapon po sa inyo. Sir, ano po ba, sir, yung trabaho ni sir bilang liaison officer? Sir, ano po ba yung nature talaga, sir, ng trabaho ninyo? Inayos po yung mga problem ng bus. Okay, so kung may problema yung pasahero, sir, kayo din nag-ayos? Yes po. Okay. So, nagka-problema po ba ito si Ma'am Sheila Burse po at inayos nyo din? Oo naman po. Lagi naman po. Una-una, Sir Kenneth, alam mo, di ba, kasal kayo? Alam po yun. So, alam mo din, Tapos, sir, yung maging parusa mo at saka eventually, Alam ko sir, pag makonvict ka, doon ka Ang tatanda sa kulungan. Alam mo yun, aware ka nun. pero alam niya din po kung anong unang-unang sitwasyon namin bago kami nangyari. Kasi parang Pero yung nangyari dito, pero sir, sa ngayon case po, mo, sir, parang sa ngayon po, doon ka, sir, wala po nagrahe, akong- sir, kay kumare nyo eh. Wala po akong kumari-kumari na yan ay matagal na po. Ayaw ko nang tapos sasakay doon ng bus pupunta dito sa akin. Sinungaling. Sobrang sinungaling niya po. Noong una pa lang, grabing sinungaling. Diyos ko naman, alam mo naman kung anong ginagawa ko. Kinausap pa kita, kasama pa kita nung Friday. Sabi ko sa'yo, tigilan mo yan para sa mga anak natin. Sabi ko, huwag ka nang maawa sa akin sa mga anak mo na lang. Nagmamakaawa yung anak mo na umuwi ka, tapos malalaman ko. Sabi sa akin ng rider, nasa bahay daw kita, hindi ka naman umuwi. Tapos hindi ka nagde-day off na pwede naman pala. Sobrang busy ka po ba lagi, Sir Kenneth?
Wala po kaming day off. Hindi man pwede, sir. Against yan sa labor law natin, sir. Pag walang day off, hindi pwede yan, Simula sir. po nagkaroon Unless na ng- talaga, sir, kung iba yung tinatrabaho mo, sir, kaya wala kang day off. Kasi kung Hindi normal po. na company policy, you must always have at least 1 day off per week. Kasi nakaraan ko talaga na mag-uwi kami dahil ayaw ko ang lagi na lang siyang ganyan sa akin. Lagi na lang ganito. Kung ano-anong pinagsasabi sa akin na nandito. Kahit pala tutulog ako, naliligo ako, ano man. Sir, ang minsan, sir, Kasi siguro, doon kami galing kung sa- sinasabihan ka ni Ma'am Argeline, sir, na mga ganyan, may basis naman, sir, kasi ikaw ba naman, Yes, sir, alam ko nang naman po bababae ka, sir, malamang magalit Pero asawa mo dito, sa'yo. Feeling mo ba, sa sir, akin lang itotolerate sinaman niya lang sa'yo pang bababae mo, sir? Siyempre, hindi, di ba? Hindi po. Bulag na po yan sa nangyayari sa akin. Kahit ano pong pagmamakaawa ko sa kanya na magbago siya, hindi na po Ako niya nga po babaguhin sarili niya nagmamakaawa. para sa mga bata. Anong ikaw nagmamakaawa? Di ba sabi ko sa'yo, maging matino ka lang, hindi ko aanuhin na anuhin ka. Baliktad yung mga- Sa'yo rin ang gagaling yan. Ako itong magmakaawa sa'yo. Tigilan Sa'yo mo yung rin ang pagsabi gagaling mo sa akin. yan. Tuwing may Para sakit maging yung okay ka. anak ko, sinong kasama mo? Tuwing may sakit yung anak ko, sinong pinapapunta mo? Di ba yung kabit mo? Nahuli kita noon. Di ba sabi ko sa'yo umuwi ka? Tapos sinong pinuntahan mo? Pram ko ba bumiyahe ka ng Candelaria kaya ka nahuli? Pero may sakit yung anak ko noon, iniwan ko para hulihin ka. Sir Kenneth, ganito po, no? So, 3 na pong anak ninyo ni Ma'am Argeline. So, hindi ka man lang, sir, Yes, po. nahiya, sir, nga maging role model ka dapat sa mga anak ninyo. Gusto mo ba, sir, makita ng ganito mga po anak yun. mo, sir, yung tatay Hindi nila, po- napakababaero? Hindi ko po. Or gusto mo, sir, Hindi makita ko ng po- anak nila, sir, nga yung visitation rights niya, sir, sa kulungan, sir? Gusto mo ba ganyan Hindi mangyari? ko po- sorry po, hindi ko po pinapakitaan ng hindi maganda yung mga anak ko. Sir, kung hindi mo, Unang-una sir, po sa lahat- pinapakitaan, sir, bakit, sir? May video, nahuli ka nga, sir, di ba? Sa Candelaria, doon ka, sir, sa, I think, karinderya po ba yan, sir, ng kabit nyo? Paano niya pong sasabihin hindi niya na pinakita sa anak ko? Nung time po na dinala ko yung 2 anak ko sa Candelaria, sabi po ng bunso ko, late na po, ngayon lang po, inakbayan daw po niya yung babae. Inakbayad, sir. Opo. Sir Kenneth, alam mo po ba, sir, ito, sir, no, i-summarize ko lang sa iyo, sir, yung potential, sir, no, yung mga charges na maharap mo. Syempre, sir, concubinage, Alam niyo- pasok na pasok yan, no, yung RA 334, no? Kasi, hindi mo asawa yan si Ma'am Sheila Borse. Pero, ang may nasabi po nga dito, si Ma'am, may mga ebidensya nga, sinasama mo sa isang bahay, nga parang bilang mag-asawa kayo, so that's concubinage, no? Also, sir, ang first vowsy, no? Ito yung medyo mabigat talaga, yung 9262 na vowsy. Makukulong ka talaga nito at mapapahaba pa yung parusa. Depende po, sir, kung ilang beses mo, sir, ginawa yung infidelity. Ngayon po, sir, mga anak ninyo minor. Nakita ka pa ng anak nyo, so inakbayan pa yung kabit mo. Naku, sir, that's RA 7610, Anti-Child Abuse Law. Kasi, sir, it affects their mental sanity, sir, no? So, nakakasisirain, sir, sa pagpapalaki ng anak. You're a husband, married ka, may 3 kayong anak. Gusto mo pa ba, sir, nga yung pamilya ninyo, sir, magiging broken or masira, sir, dahil lang, sir, nga babaero ka? Like, you just feed your Hindi po lust. babaero. You just feed, sir, your ego. 'Di ba? And dapat, sir, yung ginagrahe dyan, sir, is yung bus. Ikaw, sir, mukhang iba yata ginagrahe mo, eh. Pero ngayon wala naman. Tsaka minsan po kasama pa po nila yung anak ng babae mag-staycation. Dinadala pa po ng babae dito sa Maynila yung mga bata. Di ba, sir, si Ma'am Sheila Borse ay kasal din, may husband siya. Alam ba nung husband niya itong relasyon niya, sir? Hindi naman, mas ganun doon. Naman tatawagin sabi agad lang nandun ako ng taas. Net, nag-staycation pa nga kayo sa Tagaytay, di ba? Humihingi pa nga yung babae sa 2nd anniversary nyo, mag-Tagaytay kayo? Ano, hanggang dito ba naman magsisinungaling ka? May mga ebidensya ako. Mental health ko po ang hindi niya maintindihan. Alam niya na muntikan na akong mamatay. Pero ginawa niya pang dahilan para mas tumagal sila nung babae niya. Police Major Jaynalyn Udal, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Ma'am Jaynalyn, ang hingi lang po kami tulong, Police Major, na magsampa po sana po ng kaso to, ng vowsy and then concubinage, no? Si Ma'am Argeline laban po sa kanyang husband na si Sir Kenneth. So I guess po, narinig yung pinag-usapan nila. Okay po. Pagpunta niyo po sa WCPD, i-refer po kayo sa isang psychiatrist which is i-assist po kayo ng city social worker po natin dyan sa San Jose del Monte
para po mabigyan po ng psychiatric evaluation yung pinagdadaanan niyo po. Kasi doon po sa pagkukwento niyo kanina is marami na po pala kayong pinagdadaanan when it comes to mental health issues. I-assist po kayo ng WCPD natin para po sa pagsasama ng recovery regards to teenage and RNA to under psychological violence. So ma'am, ayun na lang po ma'am, no? Samahan lang po kayo namin para po makapag-file na po tayo ng case, no? And regarding naman po ma'am sa ang inyong mga anak na custody ma'am, ang ilalapit po kayo namin, i-endorse lang po kayo namin ma'am sa Social Welfare Officer po ng SJDM Bulacan, no? Para po baka may itulong po silang intervention program. Okay po? May request lang po sana ako. Yes po ma'am. Sa company po nila, sana po matanggal po yung mga bus dun sa bus stop ng babae niya kasi yun po yung nagiging communication nilang dalawa. Sige po ma'am, itingnan po natin ma'am kung magawa po natin sa mga legal po na process ma'am, no? And kasama na po si kasuhatin si Sheila Burse din. So again ma'am, thank you po sa tiwala po na binigay niyo po sa kay San Rafi and sa program na to ma'am. And yes po ma'am, ituloy po natin yung kaso ma'am para po makamit niyo yung tamang hustisya.